Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Kurt, na nangangarap na maging influencer at makilala sa isang social media na tinatawag na Kurt's World 96. Doon, nag-upload siya ng mga video na may iba't ibang nilalaman, umaasa na isa sa mga ito ang magpapasikat sa kanya. Sa ilang mga post niya, sinabi sa kanya na ipinanganak siya sa Los Angeles ngunit nakatira sa isang maliit na bayan mula noong siya ay bata. Nakikita rin natin na ang kanyang mga video ay batay sa pang-araw-araw at nakakatawang mga bagay sa kanyang buhay. Siya ay kasalukuyang driver para sa isang ride platform na tinatawag na Spree, na nagbibigay ng serbisyo ng taxi sa pamamagitan ng isang app. Dahil nakikipag-ugnayan siya sa maraming tao doon, nagpasya siyang lagyan ng mga kamera ang kanyang sasakyan para i-record ang kanyang mga video habang nagtatrabaho siya. Pagkatapos ay nalaman namin na si Kurt ay lumilikha ng nilalaman para sa internet sa loob ng 10 taon nang hindi nakikilala, na sa isang punto ay nagpalungkot sa kanya dahil naramdaman niyang hindi niya mahanap ang kanyang sarili. Hanggang sa magkaroon siya ng ideya na tinatawag na The Lesson, na isinagawa niya noong ika-12 ng Abril taong 2009, sa araw ding iyon ay tuluyang naging viral si Kurt. Noong araw na iyon ay nakita namin siyang nagmamaneho ng kanyang sasakyan habang nakikipag-usap sa mga kamera sa paligid niya para mag-presente ng leksyon. Habang naghahanda siya, nagkwento siya tungkol sa ilang bote ng tubig na may espesyal na paggawa na nadokumento niya sa isang video na na-publish noong nakaraang linggo. Nagsisimula ang araw sa kanyang unang paglalakbay para sa isang lalaking nagngangalang Frederick, na napansin ang bilang ng mga kamera sa kanyang sasakyan at nagsimulang magtanong kung ano ang nangyayari. Ngunit sinabi lang sa kanya ni Kurt na ginagamit niya ang mga ito para sa proteksyon. Inalok siya ng lalaki ng isang bote ng tubig, ngunit tumanggi si Frederick at hiniling sa kanya na hiramin ang charger. Kaya sinabihan siya ng aming influencer tungkol sa isang live na ginagawa niya habang nagmamaneho para turuan ang kanyang mga tagasunod kung paano pamahalaan ang social media. Doon, nagsimulang makipag-ugnayan sa kanya ang lalaki sa pamamagitan ng paggawa ng walang kabuluhang mga komento ng resista na nakakuha ng atensyon ni Bobby, ang tanging manunood ng broadcast ni Kurt noong panahong yun. Nang maglaon, pumayag si Frederick na uminom ng tubig habang pinatugtog ni Kurt ang musika at sinusubukang makipag-usap sa kanya, ngunit ang kanyang pasahero ay nagsimulang umubo ng hindi mapigilan, iniisip kung anong uri ng tubig ang kakainom niya. Pagkatapos ay nakita namin ang video mula noong nakaraang linggo kung saan ang aming pinagkakatiwalaang influencer ay nag-inject ng kakaibang likido sa mga bote ng tubig. Sa kasalukuyan, nakikita natin si Frederick na sinusubukang bumaba ng kotse, ngunit pinalo siya ni Kurt hanggang sa mawalan siya ng malay. Hindi namin alam kung gaano nakatagal, pero sasanduan na ni Kurt ang susunod na pasahero, at sa sandaling iyon, nakasalubong namin si Andrea, na humiling sa kanya na mag-imbak ng isang karatula sa trunk at pagkatapos ay sumakay sa kotse na nag-ambala dahil siya ay nagtatalo sa telepono. Nang walang sinasabi, kinuha ng babae ang isa sa mga bote ng tubig at sinimulang inumin ito, kaya hindi nagtagal, nakita namin siyang nahimatay sa tabi ni Kurt, na nagsasabing tulad ng ginawa niya kay Frederick, titingnan niya ang telepono ni Andrea upang i-rate ang kanyang sarili at mag-iwan ng $2 na tip para sa kanyang mahusay na serbisyo. Sinimulan din niyang sagutin ang mga mensahe nito, at sinabi niya sa kamera na makakatulong na maalis ang hinala. Sa kanyang pagbabalik sa trabaho, nakilala ni Kurt ang isang bagong pasahero na nagngangalang Mario, na mas masungit kaysa sa iba at tumangging ituloy ang pag-uusap dahil hindi siya interesado sa anumang maaaring sabihin sa kanya ng driver. Sa sandaling iyon, nagpasya si Kurt na tanggapin ang kahilingan ng isa pang pasahero, at nang malaman ito ng lalaki, nagsimula siyang makipagtalo sa kanya. Wala siyang choice kundi tanggapin dahil siya ang nagbayad ng pinakamababang bayad. Nang dumating sila para sa kanya, tinanggihan siya ng batang babae noong una, ngunit iginiit ng lalaki na kumbinsihin siya na sumakay sa kotse at nagawang gawin ito nang mag-alok siya sa kanya ng serbisyo ng libre, na sinasabi sa kanya na hindi siya nagtatrabaho para lamang sa pera. Kaya opisyal na naming nakilala si Jessie, na isa pala siyang sikat na komedyante na maraming followers sa social media, kaya sinimulan siyang i-record ni Mario, na ikinagalit niya, at pinagbantaan siya ni Kurt na ilalabas siya sa kotse kung hindi siya titigil, ngunit mas lalong nawala ng kontrol ang lahat nang magsimulang i-record ni Jessie si Mario upang sabihin sa kanyang mga tagasunod na iniistorbo siya nito, at sumagot ang lalaki ng may pang-iinsulto.
Dahil sa hindi kanais-nais na sitwasyon, ang batang babae ay lumabas sa kotse at kumuha ng isang bote ng tubig upang ihagis kay Mario, pagkatapos ay itinapon ito. Pagkatapos ay nag-shortcut si Kurt habang natuklasan ng lalaki na nag-post si Jessie ng kanyang video, at nagsimula siyang makaramdam ng sakit. Huminto sila saglit para siya ay masusuka. Ngunit nang bumaba si Mario sa kotse, nagpa siya ang aming influencer na mag-reverse ng buong bilis para masagasaan siya at pagkatapos ay sagisaan siya muli para lang masaya. Nang gabing iyon, sinimulan ni Kurt na i-stalk ang account ni Jessie at inihanda ang ilaw ng sasakyan para makamove on, ngunit pumunta muna siya sa isang gasolinahan para mag-refuel habang nakikipag-usap sa nag-iisang manonood na si Bobby, isang influencer na maraming followers. Nagrereklamo siya sa kanya tungkol sa nakakainip na content na ginagawa niya, at sinabi niya na bibigyan niya siya ng huling pagkakataon upang mapabuti upang matulungan siyang maging viral. Ang susunod na mga pasahero ay 3 turistang naghahanap ng saya, kaya dinala sila ni Kurt sa isang malayong madilim na lugar upang ilabas ang kanilang mga ulo sa bubong habang nagmamaneho siya ng buong bilis. Pagkatapos ay ang mga turista ay nagsimulang magsaya habang ini-stream ang lahat sa kanilang social media, ngunit ang lahat ay nagiging mas masahol pa nang isara ni Kurt ang sunroof upang sila ay makaalis, at kapag sila ay huminto, ilang mga ligaw na aso ang lumitaw at pinapatay sila habang siya ay nag-aalaga ng ibang babae gamit ang isa sa kanyang mga drills. Maya-maya, pumunta siya sa car wash, at doon sinabi sa kanya ni Bobby na walang nakakita sa kanyang stream, at iyon ang dahilan kung bakit hindi mahalaga ang kanyang nilalaman. Pagkatapos ay inirekomenda niya sa kanya na panoorin ang nilalaman ni Jessie upang malaman kung paano kumilos bilang isang tunay na influencer. Sa paggawa nito, nakita ni Kurt na hindi patas na mayroon siyang napakaraming tagasunod kapag gumawa siya ng mas kawili-wiling nilalaman sa pamamagitan ng pagpatay ng mga tao ng live, kaya pumunta siya sa bahay ni Bobby, na nasa kalagitnaan din ng streaming, para humingi ng tulong. Ngunit sinabi niya sa kanya na hindi siya ang kanyang kasosyo at hiniling sa kanya na umalis. Hindi siya pinakikinggan ni Kurt, at ang tanging viewer niya ay nakatutok sa kanya gamit ang kanyang camera para sabihin sa kanyang mga followers na siya ay isang lalaking kulang sa pansin. Naglabas ng kutsilyo si Kurt para saksakin siya sa gitna ng magkabilang stream, at para ipagtanggol ang sarili, naglabas ng baril si Bobby. Ngunit ang aming pinagkakatiwalaang influencer ay itinapon ang kanyang sarili sa kanya upang simulan ang isang tussle na nagtatapos sa ilang mga shot. Pagkatapos ay itinuon ni Kurt ang kanyang camera sa patay na lalaki sa sahig, na nagpapataas ng kanyang mga. Pagkatapos nito, pumunta siya sa banyo ni Bobby para mag-shower habang nagpapatuloy ang stream na may mahigit 100 viewers. Ginagamit din niya ang computer ng lalaki para gumawa ng stream sa kanyang account at magbihis gamit ang kanyang mga damit. Sa daan, nakipagtalo siya sa kanyang ama tungkol sa kanyang mga problema sa pamilya at ang baril ni Kurt sa kotse. Pero wala siyang pakialam, at pagdating nila sa event, binati ni Kurt ang sikat na DJ, umaasang matutulungan niya itong sumikat. At kapag hiniling niya sa kanya na aitag siya sa isa sa kanyang mga kwento, hindi siya pinapansin ng DJ, kaya't nagpa siyang umalis. Ngunit bago pa andarin ang kotse, nilapitan siya ng babae upang hilingin na dalhin siya sa isang taco truck. Bilang kapalit, itatag niya siya sa isang post. Pagdating nila, pinakuha siya ni Kurt ng mahabang photoshoot at pagkatapos ay nag-alok na bilhan siya ng pagkain, kahit na may mahabang pila sa stand. Habang naghihintay, umikot ang DJ sa kotse para tingnan ito ng buo hanggang sa makita niya ang baril na mayroon ang aming influencer. Ang unang bagay na ginagawa niya ay kumuha ng litrato kasama nito. Pagkatapos ay umiinom siya ng ilang espesyal na tubig at pinaubo siya nito. Pagbalik ni Kurt sa sasakyan, nakita niyang hinimete ito, at parang hindi pa iyon sapat. 2 pulis ang nakapansin ng kakaibang sitwasyon mula sa malayo, at nagpasya silang mag-imbestiga. Ang mga opisyal ay humihingi ng kanyang mga dokumento, at si Kurt ay nagpanggap na ang nahimete na si DJ ay ang kanyang lasing na kasintahan. Pagkatapos ay pinipilit nila siyang lumabas ng kotse para kumuha ng breathalyzer test. Out of nowhere, nagising ang babae na natatakot at wala sa kontrol dahil ang una niyang ginagawa ay ang pagpapaputok ng baril para mapatay ang isa sa mga pulis. Nagtakbuhan ang lahat, kasama ang isa pang pulis, na nagsimulang habulin ang DJ, na tumatakbo palayo. Naiwan si Kurt na mag-isa. "Salamat, Diyos," sabi niya, pagkatapos ay tumakas siya sa kanyang kotse habang hinahabol ng ilang sasakyan ng pulis.
kaya nagpasya siyang magmaneho sa highway sa kabilang direksyon at ipagpatuloy ang daloy ng aralin. Sa gitna ng kasab-ika ng lahat ng nangyayari, sa ganitong paraan ay nagawa niyang mawala ang mga sasakyan ng pulis at nakarating sa isang lugar na puno ng mga taong walang tirahan. Pakiramdam ni Kurt ay hindi mapigilan habang nasasagasaan niya ang mas maraming tao, at sa sandaling ito ay nawalan siya ng kontrol sa kanyang sasakyan at nauwi sa pagtaob. Pagkatapos ay pumunta kami sa palabas ni Jesse, at habang ginagawa niya ang kanyang routine, nalaman namin na nakaligtas si Kurt at nasa parehong lugar niya, gumagawa ng isa pang stream na may higit sa 30,000 na manonood, kung kanino niya ipinakita ang baril sa kanyang kamay. Samantala, nagsimulang magkwento si Jesse tungkol sa kanyang karanasan sa paglalakbay ni Kurt upang magbiro tungkol sa kanyang pangangailangan ng atensyon, pero inamin din niya na minsan, ganoon din ang naranasan niya, kaya naman napagdesisyonan niyang iwan muna sandali ang social media. Nang marinig niya ito, tumakbo si Kurt palayo, at sa kanyang paglabas, nabasa niya ang isang tweet mula sa CEO ng ride app kung saan inanunsyo niya na ang kumpanya ay huminto sa serbisyo nito sa Los Angeles dahil sa mga kaganapan sa nakalipas na ilang oras, at pagkatapos ay nagpasya siyang gumamit ng isa pang app. Pagkatapos ay hinanap siya ng isang lalaki at sumakay sa kotse, ipinagpatuloy ni Kurt ang kanyang leave habang ang kanyang mga manunood ay humihiling sa kanya na gumawa ng isang bagay na nakakatawa. Ngunit nakikipag-usap lang siya sa lalaki tungkol sa mga security camera na mayroon siya sa dashboard, at ang driver ay nagbibiro, na sinasabi sa kanya na hindi siya ang baliw na tao sa paligid doon. Nang maglaon, sumakay si Jesse ng taxi mula sa parehong kumpanya nang hindi nalalaman na ang driver ay si Kurt. Sa kotse ng lalaking sumando sa kanya kamakailan, sinabi nito sa kanya na nagustuhan niya ang palabas nito at natutuwa siyang hindi ito nakainom ng espesyal na tubig ngayong hapon. Sa una, hindi gets ng komedyante, pero nang magtagal ay nakilala na siya nito, at mas nagiging kakaiba ang lahat nang sabihin niya sa kanya na nagkaroon siya ng tagumpay sa kanyang buhay salamat sa kanyang palabas at nagmumungkahi na sumali sa kanilang audience sa pamamagitan ng paggawa ng pang-adultong video. Pagkatapos ay nagsimulang magpanik si Jesse nang matuklasan niyang dinadala siya ni Kurt sa kanyang bahay, ngunit nagawa niyang sakalin ito gamit ang charger ng telepono, bagamat makalipas ang ilang segundo, nagawa niyang pigilan siya ng isang malakas na suntok na nagpatambe sa kanya. Pagdating sa bahay ng kanyang ina, nag-post si Kurt ng poll para sa kanyang mga tagasunod upang magpasya kung ano ang dapat niyang gawin kay Jesse. Sa puntong ito, ang kanyang stream ay may mahigit 50,000 na manunood, at kapag nakita niya ang resulta ng publiko, naghahanda siyang imaneho ang sasakyan sa ibabaw niya, ngunit nang tumingin siya sa unahan, nawala na si Jesse, kaya bumaba siya ng kotse para mag-imbestiga. At pagkatapos ay nakita naming sumakay si Jesse sa kotse para patayin siya. Ang kanyang unang pagtatangka ay hindi matagumpay, at sinimulan niyang habulin siya hanggang sa mapunta siya sa isa sa mga dingding ng bahay, at kahit na sinimulan niya itong saktan, nagawa niyang tamaan siya. Ngunit sa huli, tumakas siya pagkatapos ay bumaba si Jesse sa kotse at nakilala ang ama ni Kurt, na sinimulan siyang sisihin sa pagsira ng bahay. Ngunit doon, nakita nila ang bangkay ng ina ni Kurt na nakahandusay sa sahig, at nagsimula siyang maniwala na siya rin ang may kasalanan nito. Habang sila ay nagtatalo, lumitaw ang kanyang anak na may hawak na baril, at huminto siya sa likuran niya at sinimulan siyang barilin sa likod. Pagkatapos ay kinumpirma ng mga flashback na ang unang taong pinatay ng aming pinagkakatiwalaang influencer ay ang kanyang ina, at ginawa niya ito bago umalis para magtrabaho. Pagkatapos ay bumalik si Jesse sa kotse habang patuloy na binaril ni Kurt ang kanyang ama at sinasamantala ang pagkagambala na iyon upang simulan ang kotse. Ngunit kapag sinubukan niyang tumakas ng pabaliktad, hindi umaandar ang sasakyan, kaya't nagpasya siyang sagasaan siya hanggang sa tuluyang nauntog siya sa pader. Ang stream ay may 55,000 na manonood, at nakita namin na namatay na si Kurt, kaya't hiniling ng mga tagasunod kay Jesse na lapitan siya para mas makita siya. At kapag nakita niya ito, nagising ang aming influencer, na nagbabalak na atakihin siya, ngunit sinimulan niyang hampasin siya ng telepono hanggang sa mapatay niya ito. Natapos ang eksena nang magpa-picture ang komedyante kasama ang bangkay ni Kurt para pasayahin ang mga manunood, at dahil dito, lalo pang sumikat si Jesse, bilang survivor referent. Sa kabilang banda, nagawang mag-viral ni Kurt sa lahat ng kanyang ginawa at nakakuha din ng napakalaking followers sa iba't ibang blogs na ngayon ay nahuhumaling sa kanya at sa kanyang kwento na spree, at dito nagtatapos ang pelikula.